Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Kamusta po mga ka-DIY master natin dyan? Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ituturo namin sa inyo. Kasama natin, Analos Vlog, subscribe nyo na rin. At syempre, bago natin ituloy yung video natin sa araw na to, gusto ko muna magpasalamat sa patuloy ng mga nagtitiwala at sumusuporta sa channel natin, pati sa Facebook page natin, Burntam HPT TV also. Paki-follow at like na rin po yung mga post natin doon, ng mga videos, para makatulong sa inyo mga master DIY natin dyan, yung mga mahilig mag-DIY. At syempre, flex muna natin yung shop. Yan. Dito lang po yan sa San Carlos City, Barangay Magtaking, Kasbug, Sitio Kasbug. Ayan. So, kamusta ray taga Pangasinan? Santo siya agaw, si kayo naminitan. So, ayan. Kung bago ka sa channel natin, huwag mo munang kalimutan na paki-hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba. At syempre, paki-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga next videos natin. At paki-check mo rin yung ibang DIY vlogs natin sa mga motor, kung paano mag-troubleshoot ng mga motor, especially sa mga Yamaha, pati sa Pajero natin at ibang vlogs natin. So tara, yan. Pakita natin yung yung gagawin natin sa ngayon ay maglilinis tayo ng intake ng Toyota Corolla 2001 model, Matic. Yan, 1.8 to, 1.8. So ganyan yung makina ng 1.8, tinanggalan natin yung engine cover para mas madali ang kilos natin. So tara guys, ito yung mga tools na gagamitin natin. Siyempre meron tayong impact wrench para mas mabilis ang trabaho. Meron tayong carb cleaner, pero pwede rin pong panglinis dyan gasolina. Patuyuin nyo lang po na maigi. Pwede rin pong panglinis yung throttle body or map sensor cleaner. Siyempre meron tayong pliers, flat screw, mga T-socket, saka long nose. Okay? So, ayan. Para to sa mga shoutout pala natin sa grupo natin, sa Facebook page namin ng grupo ko na 9.5 generation Toyota Corolla. Yan, what's up mga ka-DIY? So, ayan, para sa inyo to. Okay? So, ang unang gagawin natin sa ngayon ay, of course, tatanggalin natin tong ground terminal ng battery. Siyempre, may mga magagalaw tayong electrical components dyan para safe po tayo. Nagre-reset naman tayo. Once kasi na, trivia lang po, once kasi na nagtatanggal tayo ng battery at nagtatanggal tayo ng mga socket sa mga sensors na makina natin dito, especially sa mga Toyota, nire-reset po talaga yan. So, abangan nyo rin po yung video natin kung paano po mag-reset ng ECU. Kasi magbabago yung, yung timpla. Okay? So, ayan. Pag maglilinis kayo nito, siyempre ito nagkakaipon to ng mga carbon and oil deposits, mga gums, mga residues, para mas maganda yung performance ng makina ninyo. Okay? So, pag natanggalin natin itong mga ka-DIY, ito na yung next na tatanggalin natin. Yan. Itong mga PCB hoses niya. Taas natin itong clamp. Puti lang natin. Ang purpose ng flat screw. Pag nahirapan kayo. Yan, pataas. Pag natanggal nyo na yan, ito naman ang next na. Pero siguro dito natin tatanggalin. Kasi kailangan natin tanggalin tong throttle body para matanggal natin to. Kasi ito, yung vacuum niya. Yan, dahan-dahan nyo to kasi meron siyang parang nipple dito. Yan. So, pag natanggal nyo na itong mga hoses, tanggalin natin itong mga socket. AICB socket, tapos TPS socket. Yan. Pag natanggalan natin yan, tatanggalin natin itong mga bolt. Yan. Dalawang nut, tapos dalawang bolt sa ilalim. Pero tatanggalin muna natin to. Luwagan natin. Size 10 to, di ba? Yan, pag naluwagan nyo na yan, okay na yan. Ito naman sa ilalim, dalawa kasi yan. Ikot-ikot lang. Yan. Accelerator cable, hindi na yan tinatanggal. Yan, tatanggalin natin. Meron tong, tanggalin na rin natin to dito para hindi nakakasagagag. Yan. Yan, merong po ito mga ka-DIY. Merong bolt, nut, bolt, nut, bolt. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 po yan. Okay? So, yan po ang tatanggalin natin. Pero tanggalin muna natin dito. Mga ka-DIY. 12, di ba? Okay. Yan. Pwede kayo ng gasket niyo kasi matatanggal yung gasket dito. Kung mga ka-DIY yung check nyo rin. Hindi ko pa na-upload kung paano maglinis ng throttle body. Nilinisan kasi natin to. Throttle body, tapos yung naglinis din tayo ng EICB. Para
malaman nyo kung bakit kailangan linisin yung IECB, throttle body, nililinis po talaga yan. So, tatanggalin na natin. Yung mga hose dito, hindi na natin to tatanggalin kasi kasanaman na dito. Meron pa dito, size 12 bracket. Luluwagan lang naman natin to. Nakalagay kasi to dito sa bracket ng throttle body. Kasama sa tornilyo dito. Yan. So, okay na yan. Luwagan mo lang yan. Huwag mo lang tanggalin. Yan. Para matanggalan natin to. Ma-access natin. Yan, lagyan na po natin ng gasket dito mga ka-DIY sa may head niya. Ito, yaman lang din natin ang natin, binaklas natin yung intake dahil nilinisan natin. Ilinisan na rin namin to. In-engine wash na rin natin to gamit yung chemicals at sabon. Pero tinanggal namin yung ground ng battery, tapos yung mga socket, tapos binlower namin to para matuyo talaga. Iniwanan namin ng mga 2 hours para tuyong-tuyo. Tapos vacuumin nyo yung mga gasket. Tinanggalan din namin ang gasket to para mas malinis, para mas makapit mamaya. Tsaka itong mismong gasket niya pala na itim, hindi ko pa kasi napalitan, wala pa yung order ko. Hindi ko na siya napalitan. Pero good pa naman to mga ka-DIY. Pag palitan nyo na rin yan. Pagka maglilinis kayo, nakita nyo na sira-sira na, palitan nyo na. Pero ito okay pa naman siya. So gasket lang din po yung Ang problema lang naman kasi nung intake ko ay marumi. So yan, nalagyan natin ng gasket maker. Ang gamit natin ay Beta Gray. Yan, so sa paglalagay dito ng gasket maker, dapat pinuhin nyo para mas maganda yung lapat niya. Tapos patutuyuin pa natin ng konti to, hindi yung salpak agad, para mas kumapit po siya. Okay? Tapos yung intake na mismo ang lalagyan natin. So ito siya mga ka-DIY, pinatuyo natin kasi nilinisan natin to talaga sa loob. Yan, okay na siya. Yun yung dumi na nakuha natin. Grabe yung carbon at saka oil deposits niya. Ayan, ang dumi. Kaya medyo palyado yung takbo kasi marumi. Pati yung idle niya. Gumamit tayo ng degreaser. Ayan, naka 1 galon, muntik na.
Kalahating galon. Yan. Tapos bubulwiran pa natin to para mas malinis talaga. So yan mga ka-DIY, ilagay na po natin tong intake niya. Okay? Pero bago natin ilapat doon, ilagay muna natin tong hose. Medyo madilim na po kasi. Yan, brittle na rin to pero hindi pa kasi dumating yung order. Pag ano, papalitan ko na rin yan. Saglit lang din naman po magpalit yan. So, lalagay na ho natin. Yan, dahan-dahan. Yan. Napaskit mga ka-DIY. Yan, so okay na yan. Yung hose. Itong mga club nyo nailagay nyo ng maayos mga ka-DIY. Lagyan natin yung mga nut saka bolt. 3 bolt po to, tapos 2 nut. Dito. Gamitan natin ng T-socket na size 12. Yan, pag maghihigpit kayo dito mga ka-DIY, tanggalin itong takip ng dipstick para hindi maputol. Yung tamang higpit lang po mga ka-DIY para hindi maputol yung ano. Kaya maganda pag gumagawa kayo nito, yung hindi nyo pa nagamit yung sasakyan para hindi ho mainit. Yung throttle body, lagyan natin ng kunting gasket para pag natuyo didikit ho yan. Yan ho ang maganda. Lagyan po talaga ng gasket yan. Okay, yung throttle body dito, lagay nyo na yan. Lagyan muna natin yan. Lagay ito mga ka-DIY. Yun. Ilagay nyo na yan. Lagay nyo rin yung nut. 2 sa taas. Tapos 2 bolt sa baba. Okay? Tapos may bracket to sa baba. Para dito. Ayan. Lid. Sa block. Lagay na rin natin dito. Ayan. At may sabay-sabay. Natin yung isang hose dito. Para may lagay natin yung isang nut. Ayan. Tinatakpan po talaga to para hindi mo mabuhos yung ano mga ka-DIY. Yung coolant. Yan. Ito yung clamp. Ito para makita nila. Yung pitan na rin po natin. Size 12 din po ito mga ka-DIY. Wala kasi yung ano ko eh. Yung extension ko sa ano nahulog kanina. Pumahanap. Para yung pack rinse para mas mabilis sana. Hindi na maigit ito para walang singaw. Make sure na mahigpit po talaga to. Sa baba, higpitan din natin. May bracket. Tapos lagay na rin natin yung hose ng vacuum para sa may purge tank. So ito, kailangan palitan na rin mga ka-DIY. Siyempre 2001 model pa to. Kailangan na palitan na rin to. Pero okay pa naman. Pero pag may pera kayo, may chance kayo, palitan nyo na. Para sa akin. PCB hose, lagay na rin natin. Make sure na ilalagay natin yung mga clamp ng maayos para walang singaw. Tapos PCB hose din na number 1 and 2 kasi ito, dalawa itong PCB hose. Yan, medyo mahirap itong ilagay dito kaya pagpasensyahan nyo na. Okay, check natin. 2 hose ng PICB. Hindi natin na ilagay yung ano, yung clamp dito, lagay natin. Iwan na rin natin yung TPS socket. Tapos yung EICB socket. Lagyan na rin natin. Yun. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Tapos itong accelerator cable. Ayusin din natin. Last but not the least, itong intake nya. Unahin nyo itong sa baba bago nyo ilagay sa taas. Tapos pag nilagay nyo sa taas, yan, tapat nyo lang. Persahan nyo lang mga ka-DIY, ganyan. Tapos ipitan nyo lang itong 2 tornicles dito. Tornicles kasi ang tawag namin dito sa tornilyo dito sa HPT. Okay, tapos yung Phillips screw, Phillips Salvador, no? Check. PCB hose, 2 nakakabit na. TPS, EICB, okay na. EICB hose, okay. EICB socket, okay na. So okay na lahat, pati yung oil pressure sensor, tapos yung knock sensor na ikabit na rin natin kanina. Naikpitan na rin natin itong intake. Sundan nyo lang po yung proseso mga ka-DIY kung paano natin nilinisan yung intake ng 2001 Corolla Altis.
tapos kung paano natin binaklas at kung paano natin ikabit. Ganun lang po yung proseso. Kung ano yung unang binaklas mo, yun ang huling ikakabit no. Pero bago nyo paandarin yung makina, siyempre i-check nyo lahat. Mga hoses na tinanggal nyo, mga socket na tinanggalin nyo, okay? Tapos siyempre, ano pa ba? Ingat po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, ang meaning po ng DIY, dalawa lang po, do it yourself at destroy it yourself. So, tapos syempre dito sa HPT, sharing is? Sharing! Ayan. So, hoping naman natutunan naman kayo mga ka-DIY sa vlog content na ginawa natin ngayon kung paano po maglinis ng intake manifold ng Toyota Corolla Altis. Balik na natin to. So, yaman lang din na tinanggal nyo yan, linisan nyo na rin yung block yan sa labas. So, ang gaya ng ginawa ko, nilinisan ko na yan. So far so good. So, mas pinapatuyo ko po siya kasi ito, nakita niyo naman, binuwaran natin. Dry talaga yan. Yan, so okay na, pagkabit na natin yung battery. Tapos ito, lagay mo lang yan dyan, okay? So, ayan, okay na, kompleto naman na. So far so good. Pinapatuyo ko lang muna yung sa alternator kasi nabasa ko kanina. Maraming salamat to God be the glory. And Burn Tams, signing off!